Magandang araw. Nung nakaraang linggo ay napag-aralan natin ang kahalagahan ng pananalangin. Ngayon naman ay pag-aralan natin ano ba ang kondisyon na itinatakda ng banal na kasulatan kapag tayo ay nananalangin o lumalapit sa Diyos. Ano yung mga bagay na dapat nating tandaan sa ating pakikipag-ugnayan o sa ating pananalangin sa Diyos. Kaya ang topic natin ngayon ay mga dapat tandaan sa panalangin. Una na dapat nating tandaan o kondisyon na dapat nating maunawaan kapag tayo lumalapit sa Diyos ay manalangin tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Babasahin ko sa John chapter 14 verse 13 to 4 or sa Tagalog ay 1 chapter 14 verse 13 to 14. Ang sabi dito, "At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hinihiling nyo sa pangalan ko." Bakit mahalaga na tayo ay manalangin sa pangalan ni Jesus? Sapagkat sa ating sa kasalukuyang panahon, maraming mga tao ang lumalapit sa iba't ibang pangalan. Dito na lamang sa ating bansa ay lumalapit ang marami kay Maria para daw sila ay pakinggan ng Diyos. Pero dapat po nating maunawaan na si Maria ay taong tulad natin. No? Siya ay hindi mediator na tulad ni Jesus gaya ng nakagisnan natin na paniniwala o na ituro sa atin na kapag daw tayo ay lumapit kay Maria, tayo pakikinggan ng Diyos sapagkat siya ay mediator. Subalit wala pong katuruan na mababasa kayo sa Biblia na si Maria, ang pangalan ni Maria ay diringgin ng Diyos kapag tayo lumapit sa Kanya. Pagkat tulad natin, siya ay nangangailangan din naman ng tagapagligtas. At si Jesus ang kanyang tagapagligtas. Yung iba naman ay nananalangin sa pangalan ni Joseph o pangalan ng mga apostol o ng mga anghel o sa pangalan ng mga ni Buddha o pangalan ni Allah o pangalan ni Muhammad o iba't iba mang pangalan. Tandaan natin ang sabi ni Jesus ay maliwanag. Ano man ang hilingin ninyo sa Ama, kanino daw pangalan? Sa aking pangalan. Sa pangalan ni Jesus ay diringgin niya sapagkat si Kristo ang kanyang anak. No? Si Kristo lamang ang bugtong na anak ng ating Diyos Ama. At gagawin daw ni Jesus ang anumang hilingin natin kung ito'y naayon sa kanyang kalooban kung tayo'y mananalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya nga kapag tayo ay bago natin wakasan ang ating panalangin, anong sinasabi natin? Ang lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pa na makikita natin sa John chapter 15 verse 16, ang sabi po dito, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anuman hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Tingnan po natin, no? Sino daw ang pumili sa atin? Ang ating Panginoong Jesucristo. At ano daw ang purpose ng pagpili niya sa atin? Siya ang pumili, siya ang humirang, para daw tayo ay humayo. Ibig sabihin, tayo ay mamunga, lumago, at humayo sa ating pananampalataya at manatili sa atin ang ating bunga. At sa gayon, anuman daw ang hingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Kristo, sa pangalan ni Kristo ay ipagkakaloob sa atin. Meron pong kondisyon na ibinigay si Kristo. Kailangan tayo ay namumunga sa ating relasyon sa ating Panginoon, tayo ay nananatili doon sa ating paglago, at anuman ang hingin natin sa kanyang pangalan ay ipagkakaloob ng ating Diyos Ama. Malinaw po dito na tanging ang pangalan ni Kristo lamang ang diringgin ng Diyos
kapag tayo lumalapit sa Kanya. Hindi rin dapat po tayo gumamit ng mga bagay na sinasabi natin na mas lalong magpapalapit sa atin sa Diyos. For example, yung ating nakaugalian na rosary na kung saan ito daw ay mag-uugnay din sa atin sa Diyos at mas lalong diringgin ng Diyos yung ating panalangin. Kapag tayo laging nagro-rosary, yun po ay mali. Sapagkat wala pong kautusan sa Biblia na matatagpuan tayo patungkol sa kautusan na tayo ay mag-rosary. No? Sapagkat ito po ay likhang katuruan. Hindi po ito galing sa Diyos, ito po ay galing sa Diablo sapagkat ito ay nilikha ng isang pari na ginaya sa mga Buddhist, no? Ganun din sa mga kila Muhammad sa Muslim, no? Meron din po silang ganyan. At ito po ay likhang katuruan at hindi po ito ginagawa ng mga naunang Kristiyano at wala rin po kayong matatagpuan sa Biblia na ganito. Kaya mahalaga na unawain po natin at hindi rin po tayo nag-aantanda or nagko-cross, no, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So tandaan po natin ang history ng pag-aantanda or ng cross, no. Yun po ay isang palatandaan dati na ikaw ay Christian, na ginagawa po yun ng mga naunang Kristiyano dahil po sila ay persecuted, no. For example, kapag merong isang Christian na pupunta sa isang lugar para malaman niya na yung nandoon sa tahanan na iyon ay Kristiyano din, kapatid sa Panginoon. So ang gagawin niya ay magsa-sign of the cross at yung isa naman ay magsa-sign of the cross din. Yun ay symbolism o nagsasabi sa kanila, parang yun ang kanilang sign language na sila ay magkapatid sa Panginoon at yung kaharap niya ay alagad ng Panginoon. Ginagawa yun because they were persecuted at that time, no? Pero ngayon ay hindi naman na tayo persecuted and there's no reason for us, no, para gawin yun sapagkat hindi naman yun inutos ng Bible, no. So pangalawa, mahalaga na kapag tayo ay nananalangin, no, tayo ay magpatawad sa mga nagkakasala sa atin or humingi ng tawad. Tingnan niyo po, sabi sa Marcos, no, Marcos chapter 11 verse 25. Buksan lang po natin ang Marcos chapter 11 verse 25. Sabi po dito, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang mapatawad din naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mahalaga po na tayo ay bago lumapit sa Diyos, bago tayo makipagniig, manalangin sa Diyos, dapat yung ating puso ay malaya. No? Tayo ay nagpapatawad, or kung tayo man ay nagkasala, tayo naman ay humingi ng tawad. Sapagkat ang hindi pagpapatawad o hindi paghingi ng tawad, ito po ay malaking kasalanan sa Diyos. No? Ito po ay hindi diringgin ng Diyos ang ating panalangin kasi sabi diyan ay hindi rin naman kayo patatawarin, no? Kung ang Diyos nga ay nagpapatawad, tayo pa kayang mga nilikha lamang ng Diyos? Anong karapatan natin na hindi magpatawad? And tandaan po natin, pag tayo hindi nagpapatawad, tayo po ay hindi malaya. Tayo ay nasa bondage of sin. Tayo ay laging nahihirapan, lagi tayong galit, lagi tayong naaasar sa Kanya. Pero the moment that we forgive and we ask forgiveness, doon po tayo nagiging malaya, doon tayo nagiging masaya, at doon ay doon po ninanais ng Diyos na tayo ay makipagniig sa Kanya. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mahabagin. Kung ang Diyos nga ipinatawad ka sa bigat ng iyong kasalanan, walang kasalanan na nagawa ang tao sa iyo na hindi mo kayang patawarin. Pangalawa, sabi po sa 1 John chapter 3 verse 22 ay ganito. 1 John chapter 3 verse 22. Sabi po dito, tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakakalugod sa Kanya.
Pangatlong kondisyon na nais ng Diyos na makita sa kanyang mga anak na nananalangin, lumalapit sa Kanya, ay yung pagsunod sa Kanya. Sabi ng Biblia, tinatanggap daw natin ang lahat ng ating hinihiling sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng pananalangin sa ating Panginoong Hesus kung tayo ay sumusunod sa Kanyang utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ano ba yung bagay na dapat nating sundin kapag tayo lumalapit sa Diyos? Noon, ano ba yung nais ng Diyos na gawin natin? Lagi tayong pagbasa ng Kanyang salita, umattend ng Bible study, tayo ay maglingkod sa Kanya, umattend tayo ng mga gawain, ng pagsamba, tayo ay sumunod sa ating mga, huwag tayong gumawa ng kasalanan. Yung mga simpleng bagay na yon na pagsunod sa Diyos, paggawa ng tama, yun po ay nakalulugod sa Diyos. At dahil sa ating ginagawa na pagsunod sa Kanya, ginagawa natin yung mga bagay nagbibigay ng glory sa Kanya, kaluguran sa Kanya, na tinatanggap naman natin, tinatamasa naman natin yung mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Parang ganito po. Kapag kayo po ay may anak na matigas ang ulo, hindi sumusunod sa inyong mga pinag-uutos, at siya po ay humiling sa inyo ng isang bagay, yun po ba ay madali sa inyo na bigyan siya? Hindi po ba hindi? Bakit? Kasi bakit mo naman bibigyan tong batang to, napaka-suwail nito, napakatigas ng ulo nito. Pero kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos at sumusunod sa Kanya, madali para sa Diyos na dinggin yung ating panalangin. At ganun din naman sa isang ama, na ama natin dito sa mundo. It's easy for us to give something doon sa mga anak natin na hindi suwail at hindi matigas ang ulo. Kaya mahalaga na tayo po ay sumusunod, ginagawa natin yung nakalulugod sa ating Ama na nasa langit. Pang-apat is matatagpuan naman natin sa 1 John, dito pa rin, 1 John chapter 5 verse 19. Sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 19, alam nating tayo ay anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Verse 14 pala. Hindi tayo nag-aatubiling lumalapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na ayon sa Kanyang kalooban. Marahil, meron tayong mga bagay na hinihiling sa Diyos. May mga bagay na parang ang tagal-tagal namang dinggin ng Diyos o nakikinig ba ang Diyos. Pang-apat na kondisyon na dapat nating maunawaan kapag tayo lumalapit sa Diyos ay dapat tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos at hindi ayon sa kalooban natin. Kasi sabi sa Biblia, hindi tayo nag-aatubili, hindi tayo natatakot, nagsasawa na lumapit sa Kanya sapagkat alam natin, nauunawaan natin na anuman ang ibigay ng Diyos sa atin ay yun yung ayon sa Kanyang kalooban. May mga bagay na hindi ibibigay ng Diyos sa atin, hindi dahil hindi niya tayo mahal, kundi dahil merong mas higit na mabuting bagay na nais ang Diyos na ibigay sa atin. Kasi ang ating paningin, yung ating nakikita lamang is a temporary, may limitation. Yung gusto natin ngayon, pero hindi natin nakikita yung end result nun. For example, kapag ikaw ay humihiling ng isang, sabihin natin mapapangasawa, kung meron kang nasa edad ka na at para bang ang tagal-tagal dinggin ng Diyos, no? At meron kang nakitang babae o lalaki na para sa iyo ay yun yung nais mo, pero hindi yun yung nais ng Diyos sa iyo. Kasi nakikita niya in the future, maaaring saktan ka niya, maaaring iwanan ka niya, o maaaring masira ang buhay mo nang dahil sa kanya. And that's the reason why God is preparing you na i-ready ka doon sa tamang lalaki at tamang babae na ibibigay sa iyo. Kaya sabi doon,
hilingin mo yung kalooban ng Diyos. Sabihin mo sa Diyos, Lord, ito yung aking mga prayer request, but at the end of the day, let your will be done. Yung iyong kalooban ang masunod. Kasi I know that your will are perfect and always for my best. No? Hindi ka naman bibiguin ng Diyos, no? sa paglapit mo sa Kanya. And lo and behold, kapag lumapit ka sa Panginoon, no? At sinunod mo yung kalooban ng Diyos, hindi ka kailanman magsisisi. Panglima ay yung sa Santiago chapter 1 verse 6 to 7. James chapter 1 verse 6 to 7. At ito yung panglimang kondisyon kapag tayo lumalapit sa Diyos. No? Sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 6 to 7. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy sa hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon. Ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Ang sabi ng Lord, magkaroon ka ng pananampalataya. Huwag kang katulad ng tao na inahilin tulad sa isang sa isang parang isang taong nag-aalinlangan na parang alon daw. Ano ba yung alon sa dagat, no? Walang direksyon, walang naisin, walang specific na hinihiling sa Panginoon at walang pananampalataya. Lumalapit sa Diyos pero nagdududa siya sa Diyos. O sinasabi niya, Lord, ito yung ang mga pangarap ko, ito yung list of prayer requests ko, no? Na para bang ang hirap para sa iyo na gawin ng Diyos yon, pero kung yun ang kalooban ng Diyos, ibibigay yun sa iyo ng Diyos. No? Ang kilang is manampalataya ka sa Diyos na makikinig siya at kung ito'y kalooban niya ay ibibigay niya sa iyo. Na ayaw ng Diyos na pinagdududahan mo siya at hindi ka nananampalataya sa Kanya. Kung ang salvation mo nga o yung kaligtasan mo na kapag ikaw ay tinatanong na kung sa langit ka pupunta, ang sagot mo ay yes, naniniwala ka, nananampalataya ka. Samantalang yung bagay na mga material, mga bagay na something para sa iyo, parang hindi naman kaya ni Lord yun. Nawawalan ka ng pananampalataya. Ang nais ni Lord, magtiwala ka sa Kanya, gawin mo yung part mo and let the Lord do His part according to His will. So kaya nga, mahalaga mga kapatid, na kapag tayo lumalapit sa Diyos, tandaan lang natin yung 5 kondisyon. Una, manalangin tayo sa pangalan ni Kristo, sapagkat siya ang ibinigay ng Diyos, ang pangalan ng Diyos ang ibinigay niya. Pangalan ni Kristo ang ibinigay ng Diyos para dinggin yung ating panalangin. Magpatawad sa mga nagkakasala sa atin, sumunod sa mga utos ng Diyos, manalangin sa kalooban ng Diyos at magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Kasi ang Diyos, siya'y buhay, nakikinig, at laging andyan. Hindi mo kailangan ng wifi, ng data, hindi mo kailangan ng internet connection para lumapit sa Kanya. At kapag tayo lumapit sa Kanya, hindi niya tayo pagsasarahan ng pinto at pakikinggan niya tayo. Yun lamang po, and to God be the glory.